Mga kaha, narinig niyo na ba yung alamat ng dambuhalang ahas na naging statwa? Feeling ko, sinlakihan ng estatwang nasa likod ko. Actually, hindi ko alam. Well, isa yan sa mga dapat nyo abangan. Makamandag ang umaga natin ngayong linggo dahil alamin natin ang kwento sa likod ng tanawing ito sa bayan ng Mandawan, Masbate. Kung saan ang dambuhalang tipak ng bato, isa raw higanting ahas. Ako po si Rodito Ortiga Rivas, kilala bilang Sir Rod Ortiga. Ako po ay 29 years old at dito na po ako pinanganak sa bayan ng Mandaon. Disclaimer lang daw, hindi raw historian si Rod, pero ang buong buhay niya, inilaan niya raw sa lugar na ito. Kaya ang mga kaalaman niya raw sa kwento ng ahas na bato, matagal nang nakapulupot sa kanyang pagkatao. Dito na kasi siya lumaki sa Mandaon. Nagka-interest ako sa ahas na bato simula nung narinig ko ito way back my childhood days, mga nasa year 2000. Kasi bumabiyahe kami before papuntang Manila, dumadaan kami dyan sa pader sa may ahas na bato. Ang tinatawag nilang bato, ang malaking tipak na ito, kung saan nakadikit ang di umano ahas. Mga pasahero ng bangka na yun na biyaheng Lucena, inaabangan talaga kapag dumadaan kami dyan sa may ahas na bato. Dambuhala raw ang laki ng ahas. At may nanlilisik itong mga mata na sinlaki raw ng bilao. Ayon sa mga sabi-sabi, maraming nawawalang mga kalabaw kasi sa laki nito, hindi imposibleng kaya nitong lunukin. Dumating yung time na bababasa na siya ng bundok, kinakailangan niya maghanap ng pagkain sa ilalim ng dagat. At yun nga, sa kasamaang palad ay hindi pinayagan ng mga engkanto at saka kinidlatan yung ahas na ito. Kaya ito naging bato. Kapag ka nakapunta ito sa ilalim ng dagat at maghari doon, so maaring marami siyang makain, maaring marami siyang maperwisyong mga tao sa dagat. Hi guys, so nandito tayo ngayon. Ang kwentong ito, ginagawan pa ng vlogs ni Rod at ipinupost online. Umaabot ng araw sa 72 ang video clips niya tungkol sa sinasabi niyang ahas na bato. Yan, yung wall na yan. Dito pababa yung ahas. Yan, pababa yung ahas na yan, papunta dito. So, imagine lang natin kung gaano kalaki. Totoo nga ba talaga? Kasi laging bukang bibigyan ng mga residente dito sa amin. Kung totoo nga ba talaga ang kwento ng ahas na bato? At naniniwala ako doon. Ito raw ang pinakasikat na bersyon sa kanila. Marami ang may kaparehong impormasyon na tulad nito. Alam niyo ba na sa usapin ng mythology, hindi na bago ang ugnayan ng ahas at bato? Siyempre, nahaluan na rin ng impluensya mula sa mga kwentong panglabas. Tulad ng mga kwento ng mga epiko ng mga Griego. Andun na yung si Medusa na ahas ang kanyang buhok. At kapag tinitigan ka, ay nagiging bato ka. Nahiram natin yun sa mga kwento sa comics ni Darna na naging si Valentina na ganon, puro ahas din ang ulo. Pero kabaligtaran ang kwento ng ahas na bato sa Masbate dahil imbis na ang kalaban ng ahas ang naging bato, siya mismo ang tila na parusahan sa kwento. Ganon naman katangian ng mga kwentong bayan. Makikita natin doon yung paniniwala ng mga Pilipino na kahit ano pa man yung mga supernatural beings na yan, merong mas nakakapangibabaw sa kanila. Kung gumagawa sila ng masama, sila naman ang mapaparusahan.